here in the House of Representatives detention facility. That part that the detainee is inaudible, the only I heard. That's You why heard the. Ayan na naman. You heard that. Ang galing nitong attorney na ito. Panoorin natin ulit. I heard. That's You why heard the. The best. Translate nyo nga na hirap na hirap si BBM. Hirap na hirap si BBM, mga kababayan. Sandali. Ito pa, ang nagmamagaling na abogaga. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a That is not a point, Your Honor. Nagmamagaling si abogaga. point through my question, and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na Ayan na, mga kababayan, pakinggan po natin kung paano po siya rito mapagsabihan ng kapwa niya, senator, judge at abogado na itong nagmamagaling na hindi naman po abogada. pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, for Mr. Presiding responded answers, although he already answered in the affirmative, No, Your Honor. I was just referring to before. we'd like to remind the senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. With your indulgence, Senator Judge Ontiveros, please. I submit Ayan, I submit. Niremind ka tuloy, Hontiveros, nakakahiya, isa kang senadora, nakala mo kung sino kang nagmamagaling, niremind ka, na pagsabihan ka tuloy ng kapwa mo senador. Yes, Your Honor. Before counsel Yes, for Mr. Presiding responded answers, although he already answered in the affirmative, No, Your Honor. I was just referring to before. we'd like to remind the senator judges, I would like to remind Senator Judges, Hontiveros, ayus-ayusin mo naman. Naging senador ka, wala kang alam. Hindi dapat pa yun sinasabi. May conclusion na kaagad. Yan na nga ang hirap sa inyo, mga kababayan. Well, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Patikim pa lang po yan sa highlights ng ating pag-uusapan ngayon. Naniniwala kayo, mga kababayan? Si Boyeng Remulla ay umuugong na po. May napakalaking tao nagpupos ng kanyang impeachment. Naku, magugulat kayo kung sino itong malaking tao, mga kababayan. Grabe po ito ang ating pag-uusapan ngayon. At ito pa, natahimik, puro tumakita ang INC. At grabe, may good news po kay Senator Marcoleta. Aalamin po natin sa buong video ito kung papatapos. Hindi nyo po wala po ako magagawa. Hindi kayo interested na malaman. Ano nga ba talaga ang posibleng noong bago po hulihin, bago po arestuhin si Senator Marcoleta, bago sumuko. Actually, mga kababayan, hindi po siya huli, hindi rin po siya na-aresto, kung sumuko, Senator. No?
For the record po yan mga kababayan. Now, bago po mangyari yung pagsuko ng ay nasurpresa po ito si Bangag. Hindi nga po nagpunta ng kanyang mga lakad, di ba? Dahil biglang pumunta sa EDSA ang mga IC. Ang tanong mga kababayan, bakit kung kailan nandyan na ay hindi na po nag-rally ang IC? Tapos ito. Ano kaya ang mga posibleng malalaman po natin yung kung ano kaya mga kababayan bago natin itong detalye sa atin. Makikisuyo po muna ako, like, pakishare ang yung ito, pakisubscribe na rin sa hindi. Wala pong bayad dyan, tatanong aking po. Maraming salamat mga kababayan. Okay, punta na po tayo sa detalye na ano ba ang gusto niyo? Ito pong si Boying Remulla na unahin natin. Mukhang may umuugong po sa kanyang impeachment. Tingnan niyo po ito mga kababayan. Mayroon pong balita na ganito. Nasaan na ang nawalang 400 million restitution money na 500 million mula sa district engineer 128 lamang ang opisyal na inanunsyo sa publiko. Ito mga kababayan ay binalita po ito ng 17 hours ago, ayan, Philippine Morning News. Philippine Morning News ang siguro alam naman ng lahat, di ba, na mayroon pong isinauli. May isinauli po yung, di ba, itong nagpauso sa restitution eh. Ngayon mga kababayan, basahin na natin ang detalye nitong Philippine Morning News. Lumitaw ang usapin hinggil sa umano'y 500 milyong restitution money mula sa ilang district engineer matapos lumabas na 128 million lamang ang formal na inanunsyo sa publiko na naibalik sa kaban ng bayan. Dahil dito, umusbong ang mga panawagan na magkakaroon ng malinaw na paliwanag kung bakit may mga malalaking agwat sa pagitan ng halagang sinasabing naibalik at ng halagang opisyal na inilabas sa publiko. Ayon sa mga kritiko, mahalagang maipaliwanag kung ano ang kabuang halaga ng restitution money, paano ito naitala at kung bakit 128 million lamang ang naipabatid sa publiko kung may mga ulat na mas mataas ang kabuang halagang naibalik. Nako, mga kababayan, nasaan na yan? Ako mga kababayan, nasaan na yan? Nasaan na yan na balita na yan? Diba? Bakit 128 million lamang daw po ano ang opisyal na inanunsyo? Tama nga ba? Nako. Ay, yari, no? Si Buking mukhang mayroon ditong sabit mga kababayan. At speaking of Boying mga kababayan, diretsuhin na natin ito. Ito. Boying mga kababayan ay may bali-balita i-impeach mga kababayan. At magugulat kayo sinong magpapa-impeach. Isang napakalaking tao. Mga kababayan. O ito Ito yung mga Chang 105.1 Brigada News. Yesterday po ito. Naglabas ng pahayag si dating Pangulong at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng usap-usapang sangkot umano siya sa planong impeachment laban kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa kanyang Facebook post, sinabi niyang kung magkakaroon man daw ng ihahaing impeachment laban kay Remulla, buboto si Arroyo laban dito. Anya, tumayo bilang Career Executive Service Officer CISO
Assistant Secretary si Remulla sa opisina ni dating Pangulong Irap Estrada ng mga mangyari ang sa dos. Imbes na ipagpatuloy umano ni Remulla ang kanyang paghawak ng pwesto sa Civil Service Security, ibinakante niya ang kanyang pwesto para sa tulungan si Arroyo sa Malacanang. Ayon pa sa dating Pangulo, naging magkaalyansa sila ng maging congressman si Boying sa kanyang administration kung saan siya nakagawa ng mahahalagang batas. Anya, ang mga impeachment ay fundamentally political at ang boto na pabor kay Ombudsman Remulla ang siyang kanyang magiging tugon. Kung maalala, ipinalutang ng isang vlogger ang umano'y plano na ipa-impeach si Remulla. Kasunod ito ng papel ng ombudsman sa pagkakaaresto ni Senador Rodante Marcolita at dating Congressman Mike Defensor. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na idinawit si Arroyo sa ganitong uri ng usapin. Itong Abril, lumutang din ang usapin pupudita umano ni Arroyo si House Speaker Budgie D. Dininay na rin ito ni Arroyo noon at wala rin namang nangyaring ko sa liderato ng Kamara. Okay. So, kung hindi si Arroyo mga kababayan, sino? Nabanggit natin kanina malaking tao. Si Arroyo, malaking pagkatao niya dati dahil dati siyang naging pangulo. Sa bagay ngayon, hanggang ngayon, congresswoman pa siya. Pero literally, figuratively mga kababayan, hindi siya talaga yung malaking tao, di ba? Kung may malaking tao, literally, at figuratively mga kababayan, sino ito na umuugong daw umano na maaaring magpa-impeach dito kay Boying Remulla? Samantala mga kababayan, alam po ng karamihan ng lahat, ito pong si Gloria Macapagal-Arroyo at saka si Mike Defensor, magkaalyado po yan. Nagtrabaho po si Mike Defensor bilang isang sekretary ata kay Arroyo noong panahon na yun. So alam mo, minsan may mga connection or pwedeng ikabit natin doon. Pero mga kababayan, ito, marami na pong na-involve itong si Arroyo, itong dating kong presidente, na hindi naman po, tinanggi niya po ito lahat at hindi daw po totoo. At nangyari naman po, hindi naman po talaga nagkatotoo yung mga aligasyon laban sa kanya. So ngayon, sino ito? Balikan natin itong post ngayon, basahin natin sa taas mga kababayan. Ito po. Kung maalala, ipinalutang ng isang vlogger. May vlogger mga kababayan na nagpalutang. Wala po akong naganap po ako kung sino itong vlogger na ito. Mayroon po akong nakitang isang vlogger. At kayo nang humusga mga kababayan kung kapanipaniwala ba itong vlogger na ito. Actually, itong vlogger na ito mga kababayan ay vlogger po itong isa sa madikit kay Marcos na nambudol din po sa mga Pilipino. Inumuna ako ha. Kilala niyo itong vlogger na ito mga kababayan, yan po kayo ng clue. Yan po ay isa sa nagpakalat ng Taliano Gold. Nasilip ko po ang kanyang post mga kababayan. Patungkol po dito. Mamaya yung tungkol kay Marcolita at saka iinsi kung bakit nanahimik. Ito muna, unahin muna natin itong impeachment na niluluto laban dito kay Remulla kung may posibilidad ba kaya. At sino ba itong vlogger na nagpalutang na may malaking tao daw ang nasa likod para mag-impeach kay Remulla. Samantalang kung sa malaking tao, hindi ito si Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi hindi na siya ngayon malaking tao. Diba? Or malaki ang posisyon. Sa kabila ng ito pa, no? Mayroon pang si Remulla, mayroon pang 500 billion na dapat ipaliwanag sa taong bayan. Yeah. Sino ito mga kababayan na vlogger na maaaring nagsabi na pinalutang di umano ang tungkol dito sa impeachment. Ayan Kung maalala, ipinalutang ng isang vlogger ang umano'y plano na ipa-impeach si Remulla. Ito mga kababayan ang nakita ko. Kilala nyo ba siya? Kilala nyo? Tatabunan natin, baka i-copyright tayo ha.
Ito pong kanyang post, mga kababayan, 12,000 views 3 days ago. Ang kanyang title nito ay Masamang Plano Ito. Ayan, ano? Plano ito. May 1,630,000 subscribers. Ito, laki. Pero tingnan mo yung mga views niya, mga kababayan, 3 days ago, 12,000 pa lang. Tayo, ilan lang ng subscribers natin, di sa pagyayabang, ano? Subscribers natin ay 286,000 pa lang. Wala pa ako doon sa butal niya, di ba? 1.6 siya, ako nga 286,000 pa lang. 630,000 na siya no? Tayo 286 pa lang. Yung butal pa lang sa 1 million. Ito yung mga kalibel ni Panat Bay. Parehas yata kami ng microphone. Susira kami iba. Parehas yata. Okay, ano ko lang mga kababayan, pakinggan natin. Kasi nga, di ba, may binanggit na vlogger. Pakinggan natin, tatapunan ko nga lang. Ayan. Si Da. Ayan ang mukha niya. Tuloy. Kay, mayroon po siyang mabangis na kalaban ngayon sa Kongreso. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Kalaban ngayon sa Kongreso. Itong si Marcos. So mga sangkay, ito matindi itong nangyayari ngayon kasi nga po, matapos po isiwalat, nagagamitin nga po si Bunuan para po ipakulong, pabigatin ang kaso laban kay Romualdez. At itong mga dating mga bodyguard ni Zaldico, nagagamitin din para sa case build-up laban po kay Romualdez. Ito na po ang impormasyon na lumalabas mga sangkay. Ang impormasyon na lumalabas, ipapa-impeach daw po si Boyeng Rimulya, si Ombudsman Rimulya. So, ibig sabihin lamang mga sangkay, ganun po kalakas itong nakakabangga ngayon ni Ombudsman Rimulya, mga sangkay. Na talagang kahit po ang Ombudsman, ipapa-impeach na. May mga ugong-ugong. Ito po yung chismis. Yung chismis, hindi po si Marcoleta ang magpapa-impeach. Kasi alam nyo guys, walang kwenta yun. Kung si Marcoleta ang magpapa-impeach, o mga bataan ni Marcoleta, napakawalang silbi nun. Bakit? Wala naman po sila halos kakampi dun sa loob ng Kongreso. Diba? Ito na, mga sangga, ilatag lang po natin to. Tingnan po ninyo ito. Ito kasi yung mga balita na lumalabas. Ayan. Ombudsman Boyeng Rimulya malapit nang ipa-impeach ng House of Representatives. Ayan. Ang banat nila dito mga sangkay, ang impormasyon, mga tropa daw ni Marcoleta magpapa-impeach. Pero guys, hindi si Marcoleta mabigat na kalaban ni Rimulya ngayon. Sang-ayon kayo doon mga kababayan. Sang-ayon ako doon sa sinasabi niya na hindi si Marcoleta ang makakapagpa-impeach dito kay Boyeng Rimulya. No? Hindi si Marcoleta. Ito pala yung vlogger, si Palses pala mga kababayan, na sinasabi, Ombudsman Boyeng Rimulya malapit nang ipa-impeach ng House of Representatives. Ayon kay Palses. Okay? So ngayon mga kababayan, si Palses pala ang may sabi nito. So si Palses pala, itong sinasabi na nagpaugong, no? Ayon pa sa anya, kung maalala, ipinalutang ng isang vlogger ang umano yung plano na ipa-impeach si Rimulya. Ito pala yun mga kababayan, Tuloy natin. Bukod pa ito kay Janjan. Ito kasi si Janjan mga kababayan. Ano naman po natin? Nagkaroon pa nga ito sila ng programa doon sa na 5 bupol Voltes 5 bupol, di ba 5? 5 lang daw pero 10 yata sila na nandoon. Mas pwede pa kami sa Birada Agila kasi 5 kami. Kami pa ang pupwedeng Voltes 5, di ba? Sila, lagpas sila ng 5 Bantiting talaga mga oplok, no? Hindi yun. Ito, tingnan po ninyo ang nangyayari. The 8 former bodyguards of Zaldico signed their affidavits at the office of the Ombudsman. Today, Assistant Ombudsman Miko Clavano
said yesterday, this will help concretize the case against former Speaker Martin Romualdez, universally recognized as the most corrupt Filipino politician of the 21st century. Grabe naman. Grabe naman yung caption. Ito yung basa lang mga sangkay ng iba. No? Ito yung reaction ng iba na posible daw talaga na nasagasaan na po ni Remulla, si Martin, at ang mga bataan niya. Malakas si Martin Romualdez, malakas po sa loob ng House. Sobrang lakas. Parang mas malakas pa nga po siya kaysa sa presidente pagdating po sa House of Representatives. Pero kayang-kayang brasuhin ito ni PBBM. Kasi ako naniniwala, guys, na itong ginagawa ni Remulla ay aprobado po yan, ay approved by our President, PBBM, na kahit si Romualdez ay imbestigahan na at kasuhan kung mayroon po talagang ebidensya. Hindi po pwede magkaso na walang ebidensya. No? Kailangan may ebidensya. Ngayon, mga sangkay, ang twist dyan, Ano? malakas kasi si Martin sa loob. Ngayon, ang pinaka-best option para malaglag itong si Remulla, ipa-impeach. Kasi tingnan nyo to si Remulla ngayon, pinapakita niya na wala siyang pinapanigan. Lahat ng sangkot, mananagot. Kita nyo, medyo ano lang medyo ang question ko lang dyan, kasi bakit hindi pa kasama yung iba mga kongresista? Di ba ang dami po mga kongresista na kasali doon sa loob ng House. Dapat kasama po sila sa kakasuhan. At dapat noon pa po, nauna pa po yan kaysa kay Martin. Okay. Ito mga kababayan, sang-ayon po ako dito sa sabi nito. Dapat talaga, napakaraming kongresista. Sinabi na ngayon ni Lacson, 67 na mga contractors. Mga congressman na mga kontraktor. Hindi lang ito basta tumanggap ng ayuda o regalo sa mga kundi kontraktor din sila. So, posibleng nangontrata din sila sa gobyerno while congressman sila. Di ba napakalaking na yon na dapat silang imbestigahan? Si Lacson na mismo, Senador Lacson. Di ba? Pero walang naiimbestigahan na congressman. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Pero ngayon mga sanggay, kung titingnan nyo po yung sitwasyon, walang pinipili. Sino ba? Itong si kahit si Joel Villanueva, kahit tumambling, hindi pa rin daw lusot. Si Cheese, ewan ko lang, mga sangkay. Depende sa laro ng politics yan. si Rodante Marcoleta, di ba? Si Mike Defensor. Ngayon, ito na. Si Speaker Romualdez. Ang target, pinsan ni PBBM. So, ibig sabihin, kumbaga, parang sinasabi ni Remulla, hindi ako namimili kahit sino, basta may ebidensya. Pinsan po yan ng presidente, di ba? Ako naniniwala ako mga sangkay na si PBBM ay may approval sa pag-iimbestiga at pagsasagawa ng case build-up kung may ebidensya laban po kay Speaker Romualdez. Naniniwala ako dyan, mga sangkay. At Lahat ng galaw ni Remulla. Lahat ng galaw ni Remulla. itong possible Mas impeachment Marcos. complaint against the ombudsman, ito ay anong galawan po ito ng isang ang tawag dun, mga sangkay, yung tipong nagpapanik. Galawan ng nagpapanik. No choice sila. Kundi pa impeach na po yung ombudsman ng Pilipinas. Remulla daw, mga Pero, kapatid, si ako naniniwala din na kayang-kayang brasuhin yan ni PBBM. Kayang-kaya ng ating presidente yan na, kumbaga, higpitan niya po at kausapin itong mga bataan ni former Speaker Romualdez. Kasi siya po yung presidente.
Kayang-kaya niya pong gawin yan. Ang kailangan lang gawin niya ngayon, brasuhin na po niya. Kasi kita niyo ang target na, Office of the Ombudsman na, mga sangkay. Kung totoo to kung totoo na mga bataan ni Romualdez ang may pakana, 'di ba? Kung totoo kasi di alleged, 'di ba? Kumakalat daw. No? Kasi ito yung opinion lang naman po natin. No, kasi tingnan niyo yung timing. Si Bunuan gagawing state witness. 'Di ba? Tapos itong si Bunuan, gagawing state witness laban kay Romualdez. Tapos, ito daw pong mga dating mga bodyguard ni Zaldico, gagawin din pong mga witness na nagdala ng mga malimaletang pera di umano sa mga buhaya. Laban din daw po kay Romualdez. Matigas to kaysa kay Marcoleta. Yung kay Marcoleta, maliit lang na kaso yun. Kahit plunder po yun, hindi pa po natin alam kung kayang makapag-build up doon, mga sangkay. Kasi nga po, hindi naman po yun galing sa pera ng Pilipinas. Galing po yun sa pera ng individual. Pero ito, mga sangkay, Kita nyo mga kababayan, sila mismo, ang vlogger mismo ni BBM, alam niya na mahihirapan sila makapag-build up dito nga po sa kaso ni Senator Marcolita kasi nga galing po ito sa pera ng private, hindi galing sa pera ng bayan. So, napakabigat mga kababayan. Yan na muna natin pansama ng tatapusin kasi nga nakuha na natin tatapos na naman, nabuburingan ako mga kababayan, kaya naman pala siguro walang views ito. Nagtsatsaga na lang siguro ko ako, boring din ako mag-vlog siguro mga kababayan kasi wala rin tayong mga sound effect, no? Wala tayong mga patawa kasi di ko alam, nagluluko ang ating gamit ngayon, no? Nangangailangan na naman siguro ng kapalit, boy. sorry. Nakakainis, no? Ang mahal ng mga gamit, tapos, pagka hindi, magkakadepekto ka agad. Anyway, mga kababayan, ang nakuha ko lang punto dito, may punto ang kanyang mga sinasabi. Sino ba itong maaaring may kakayahan na magpa-impeach dito kay Remulla? Natural, itong si Martin Romualdez. Bakit? Si Martin Romualdez talaga ay may hawak, may mga bataan yan dyan sa Pangulo. No, bagamat yan ay hindi na po speaker at ang nakikita ngayon dyan ay si Charis na po ang may command, anak na ni Marcos Jr. Hindi pa rin po mawawala na kinikilala at nirerespeto pa rin yan si Martin. Kasi anytime, pwede pa po yan makagawa ng isang malaking akbang. Yan nga po yung mga kababayan, ang kanyang connection power doon sa mga kapwa niya kongresista. Alam niyo ba mga kababayan na itong si Arroyo at saka itong si Martin, magkapartido yan, lakas? Ayun nyo lang alam, alam niyo kung sino yung mga nasa lakas? Yung mga rebelya, mga nasa lakas yan. Paano kung yan uli? Magsama-sama yan sila uli. Di ba? Yung mga rebelya. Ang daming mga anak at asawa ni Senador Rebilla, mga congressman yan. Di ba? Magsama-sama itong mga ito, marami na sila, plus ito pang mga makabayad black. Kahit kinausap, ayon nga kay BP Inday, di ba? Nag-usap yan mga yan. Nakausap yan nila Martin noon. Nagkaanuhan na yan sila. So may mga kapit dyan si Martin. Kaya kayang-kaya ni Martin dyan makakuha ng 100 plus, kahit 150 na mga kongresista. Ay hawak dyan siya yan. Ayun pa, yung kay yung kay pangalan nun, kay Puno, di ba? Kanya rin yun. Hindi naman yung kay Bujido, sumunod na lang yun kasi nga, siyempre, para mayroon din silang ayuda. Pag hindi ka sumunod kasi sa speaker, wala kang ayuda. Diba? Di ba, umugong din ang balita, pinaugong din ng mga kongresista noon ang bayad sa impeachment para ma-impeach si BP Sara. At mayroon nga sinasabi, di ba, bilyon ang ginastos para lang pumirma ang ibang mga kongresista para sa impeachment kay BP Sara. Kanyo yun, 105 million. 75 million na nga. Gagastusan nila ng bilyon. So ngayon mga kababayan, anong punto dito? Sa malamang, ito, hindi po natin to sariling source, yan mismo, ang kay dyan
Lagi na talaga ni Marcos Jr. Ang budol niya sa Talyano Gold. Siya mismo may sabi may posibilidad si Martin. At hindi sila Marcolita. Kasi walang kakayahan si Marcolita. Walang kapit si Marcolita. Ano? Makasama nga namin sa Senator Marcolita, makakwento niya sa akin doon sa house eh. Naalala niyo mga kababayan sa Quadcom, yung Marcolita noon, saka si Bibi Inday. Tawa niya ng kaya kuninto ni Senator Marcolita namin. No? Tinanong namin kikwento sa inyo yung iba pang mga napagkwentuhan namin. Sabi ni Senator Marcolita, atin-atin na lang yun. Mga kuninto sa Senator Marcolita na nasa ano na lang namin, sarili na lang namin. Kung magkikita tayo, is bulong ko na lang sa'yo. Interesado ka? Anyway, tuloy tayo. So ayan mga kaubayan, ito palang umuugong na balita na maaaring mag-impeach dito kay Remulla ay napakalaki ng maganap. Kasi ang magpuprosto pa nito ay isang malaking tao, other than pinsan mismo Pangulo na si Martin Romualdez. Dahil po mga bayan, inipit na talaga rin Martin Romualdez. Baga, nasa ano na si Martin Romualdez, nasa dulo na eh. Nasa dulo na malapit na siya malaglag eh. Bago siya malaglag, eh kailangan niya muna mga lawit, di ba? Para may damay-damay. Kung si Remulla, makalawit niya muna ito. Tingnan niyo, may tanong sa kanya. Nasaan yung pera na sinauli? Pang hindi yata pa na papasa publiko, magkano talaga ang tunay na halaga, mga okay. So nabanggit na lang din ni Tangkay Janjan kanina na itong kaso ni Senator, okay na tayo dito kay Remulla. Yan ang dahilan kung bakit malaking posibilidad na ma-impeach siya ay malaking tao. Valdez, mga kapatid, si Gloria Arroyo. Bagamat si Gloria Arroyo, malaki rin factor yon kasi nga makakuha na at kakampi kay. Abagay, sinabi niya na, kakampi siya dito kay Buyeng, pero magkakakampihan sila eh. Lakas yan eh, si Martin. At di ba, ang mga rebelya, pinakulong na nga si Senator Rebilla. Kaya mga kababayan, plus ito, pinakulong pa si si Mike Defensor, nakakampi rin ni Gloria Arroyo. Kaya tingnan na lang natin kung ano-ano, sino-sino may mas matimbang sa kanila. Mas matimbang ba sa kanilang malita o mas matimbang sa kanilang kaibigan at kapartido. Bagan natin yan, ano? Now, nabanggit na kanina ni vlogger na ito, ang Kumilig. Alam niyo ba na naglabas ang Kumilig pabor kay Senator Martin? Eto. Tapos po ito, 2 hours ago pa lang mga kaubayan, no? Election law no longer criminalizes Marcolita donation issue, says Kumilig. Ito po ay posted Billionario News Channel 2 hours ago. Ito, basahin ko lang. The Commission on Election Kumilig on Wednesday said that it dismissed the complaint over the alleged 75 million campaign donation to Senator Rodante Marcolita because the current election law no longer decriminalize candidates' failure to disclose campaign contribution. Pause muna tayo dyan mga kababayan. May tanong tayo kanina. Nung nagrally ang INC, naramdaman na nila na mayroong arrest warrant laban dito kay Senator Marcolita. Bigla pong lumutang, nagrally ang libu-libong mga kapatid o mga miyembro ng INC para laban dito sa tinawag na hindi makatarungang pagkaso kay Marcolita, mga kababayan. Kasi mismo na nga ito, itong Kumilig na mismo, ay mayroon na silang hatol. May nanauna nga po rito mga kababayan, ilang buwan na nakalipas, di ba? Naghatol na sila, halos unanimous nga eh. Isa ito sa naikwento sa amin ni Senator Marcolita. Ito, nag-inhibit kasi ito itong si Garcia. Kung hindi ito nag-inhibit si Garcia mga kababayan, dapat unanimous, lahat ng mga commissioner ng Kumilig, unanimous yun na wala na talagang mali doon sa contribution. Kasi hindi na pala yan kriminal. Yung batas na yan, wala na po yan. So, sa madaling sabi mga kababayan, clear, malinis po siya sa Kumilig.
Pero bakit? Itong mismong malinis sa Comelec, ito naman ngayon ang ginamit nito man para kasuhan si Senator Marcolita. May tanong tayo kanina mga kababayan. Ano kaya ang posibleng dahilan ng biglang pananahimik ng mga INC sa kabila ng pagsuko na nga ni Senator, formal na sumuko si Senator Marcolita dyan po sa Sandigan Bayan? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ayoko pong mag-analyze or mag-conclude kung ano. Pero, base po dito sa ating sa inyo, meron pa po isang ano niyan balita niyan. Dito, bilyonaryo yan ha. Itong isa ay, dito naman to sa PGMN. 8 minutes ago lang to mga kababayan, sabi ng PGMN, Comelec doubles down on ruling that Marcolita donation issue is not criminal. Gets niyo mga kababayan? Comelec doubles down on ruling that Marcolita donation issue is not criminal. Kumbaga pinangalawahan, dinalawang beses na ibinaba ng Comelec. Kasi nauna na ito noon mga kababayan, na-reaction na natin dito yan Ibinalita na yan sa mainstream media mismo. So basahin lang natin tong post ng Peanut Gallery 8 minutes ago. The Comelec on Wednesday doubled down on its decision to dismiss the complaint involving the alleged 75 million campaign donation to Senator Rodante Marcolita, saying the matter is no longer considered as a criminal offense under existing election laws. So, kung ngayon po, under existing laws, hindi na daw po ito kriminal. Itong donation kay Senator Marcolita. Mga kababayan, ano po ang ibig sabihin nito? Ano po ang punto dito mga kababayan kung ganun? Hindi na pala kriminal. Balikan natin mga kababayan. Mayroon pa ditong panibagong nailabas kay Senator Marcolita. Panoorin natin. Ipinaaresto na rin ang 4th Division ng Sandigan Bayan sina Senator Rodante Marcolita at Mike Defensor. Kaugnay ito ng kasong isinampa ng Ombudsman na paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan na tumanggap at sa mga pribadong individual na magbigay ng mga regalo o anumang mahalagang bagay sa anumang okasyon. Nagtakda ang korte ng piyansa na nagkakahalaga ng 30,000 pesos bawat isa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Kasabay nito, ipinag-utos din ng korte sa Bureau of Immigration na pigilan ang pag-alis ni na Defensor at Marcolita sa bansa sa pamamagitan ng Hold Departure Order o HDO. Samantala, nagpasya ang Sandigan Bayan 6th Division na pagsamahin na ang mga kaso laban kina Marcolita, Defensor, Joseph Espiritu at Aristotol Viray. Sa inilabas na resolusyon, nagpasya ang korte na ang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 ay dapat isama sa kasong plunder na kasalukuyang nakabinbin sa 3rd Division. Ang dalawang kaso ay nagugat sa parehong mga pangyayari, sangkot ang parehong mga partido at mga kailangan ng parehong mga saksi at dokumentaryong ebidensya sa panahon ng paglilitis. Sinabi rin ng Anti-Graft Court na ang pag-iisa ng mga kaso ay makakatulong sa mabilis na pagpapasya at makakaiwas sa magkakasalungat na desisyon. Ang hakbang na ito ay upang matiyak ang maayos na daloy ng hustisya para sa lahat ng panig. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. So ayan mga kababayan, itong Sandigan Bayan naglabas ng panibagong arrest warrant, Ito yung anong to? 3rd Division ba to mga kababayan? Kasi yung 4th Division yung isa, di ba? Ito yung 3rd Division ba yun? No? Kasi marami po ito mga kababayan, pero may parehas lang halos ito, So ayan, mayroon na pong panibagong arrest warrant si Senator Marcolita. Bukod pa yan sa pagkakasoko niya, Ito naman, kilalanin naman natin muna itong mga kasama ni Senator Marcolita. Mga tao nag-donate na sa kanya. All accounted for na ang mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcolita sa kasong plunder.
Bukod kay dating Congressman Mike Defensor, sino nga ba ang dalawang negosyanteng nag-ambag daw ng milyon-milyong piso sa kanyang kampanya? Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Kasalukuyan ng nakakulong si former Congressman Mike Defensor at ang dalawang businessman na sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Sila ang mga kaibigan at campaign donors ni Senador Rodante Marcoleta na nadawit sa plunder case dahil sa undisclosed 75 million peso campaign donation nila noong nakaraang eleksyon. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Pero bukod sa kilala at kontrobersyal na personalidad na si Defensor, sino nga ba sina Viray at Espiritu? Ayon sa publicly available information, nagsilbing pangulo ng GNG International Unlimited Corporation si Viray. Bagaman wala masyadong impormasyon patungkol dito, isa itong kumpanya na nakasentro sa manufacturing and trading. Minsan na rin naging kandidato ng isang party list si Viray. Noong 2010, tumakbo siya bilang nominee ng Yes We Can party list, kung saan nagsilbing first nominee si Maynard Lapid, ang pinakabatang anak ni Senador Lito Lapid. Na-disqualify ang party list na ito noong 2012 dahil wala naman daw kinakatawan na sektor ayon sa Commission on Elections. Si Joseph Espiritu naman ay ang President Emeritus ng nutraceutical at networking company na Health Wealth International Corporation. Ayon sa social media page ng kumpanya, nagsilbi rin si Espiritu bilang co-owner ng Newport Fashion Circle Corporation, Goodman Accessories Corporation at Pollux Pharmaceutical Incorporated. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025 at 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Ani Marcoleta, itinuturing na itong utang na loob alinsunod sa request ng kanyang mga kaibigan. Pero kahit na kinikilala raw ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office, lalo na't maaari umano itong magbukas ng pinto para sa pagbibigay ng personal na pabor mula sa taong may kapangyarihan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News. So ngayon, ang nangyari, paano nakapanuhol dito si Senator Marcoleta? Itong mga ito hindi naman to nakaposisyon ngayon, di ba? Pero si BBM, maliwanag mga kababayan, nakaposisyon po itong mga taong ito. No? Nakaposisyon po yung mga nag-donate kay BBM. Mga kababayan. Di ba? Nakaposisyon po eh. Nasaan ba ngayon si Lagdamio? Nasa posisyon sa Malacanang. Nasaan ba ngayon si Mil Robles? Di ba nandiyan sa PCO? Nasaan ba si Laurel? Di ba DA Secretary, Department of Agriculture? So sila talaga ang maaaring makitaan ng mayroon talagang mali siya tungkol dito sa panunuho or kaya sila nag-donate kay Marcos Jr. dahil nga sa mayroon silang hinangad na kapalit. Ito nga yung pagtatrabaho nila sa ating pamahalaan. Di ba mga kababayan? Samantalang itong mga ito, wala eh. Ordinaryong mga tao pa rin sila, hindi pa rin sila na-appoint sa gobyerno eh. So maliwanag na hindi talaga nila target yung may kapalit kay Senator Marcoleta. Di ba? Yun. Now, ano ba ang nire-resolve natin mga kababayan? Balikan natin ang tanong natin kanina. Bakit ang INC itong nangyaring formal na pagsuko ng Marcoleta? Hindi na sila ngayon. Wala na tayong naririnig ngayon na magrarally. Diba? Wala na tayong naririnig ngayon na mag-ano. Mga kababayan, ito kaya ay posibleng kita ko sa inyo. Napanood natin kanina sa isang vlogger, sinabi ng isang vlogger ni Marcos, na tawag nito yung sabi niya, yung kay Marcoleta,
Wala yan, mahina yan kasi nga sa ano yan eh. Hindi naman pera ng bayan yan, public yan. Ha? So medyo mahirap i-push yan. Tapos ito na ngayon yung Kumilig mga kababayan. Tingnan, may balita sa Kumilig na ganun eh. Alam ko may balita sa Kumilig na ganun mga kababayan. Ha? May balita sa Kumilig na ganun. Kumilig. Kumilig. Ayan o, tingnan mo ha. Ito. Balita pa rin din ako doon, pero siyempre, nag-issue na po kami ng sakpila doon na alam ko, bigyan sila ng extension. Hindi po kami maaapektuhan doon sa mga ibang kaso mula sa ibang opisina. Hindi po ba? Hindi. Ito yan ha. Ito yun eh. Investigasyon sa susi ng Marcoleta tinigil na ng Kumilig. Ayan o. Ito. May findings na dito sila eh. Ito yata yun eh. Kumilig. Natin. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng... Mayroon mga kababayan yung ibinasura na ito eh. Nadesisyonan nga po ng 6 eh. Ang 7 nga sana ito eh. So basta mayroon na yon, balikan nyo na lang po. Nandito na rin niya sa aking ano eh. Sa aking video mga kababayan. Anyway, tuloy tayo ano. So, yun po yung punto natin dito. Balikan natin ito. Ito na nga ngayon pinaka-latest nila. Kumilig double down. No? Ang tanong kasi natin kanina, ano kaya ang posible? Ganito mga kabayan. Ito yung ano ko lang analysis at opinion. Hindi ko po sinasabing ito talaga yun. Okay? Hindi ko po sinasabing, di pa ako nagbibida-bida dito kasi hindi katulad ni Hontiveros, bagamat senador eh. Akala niya pwede na siyang magbida-bida at magdudunungan. Hindi po ako nagdudunungan. Analyze ko lang. Tandaan na po natin, bago pa hulihin or bago pa arestuhin si Senator, mainit na po ang INC. At bigla nga po silang nagrally. Pero bakit ngayon, kung kailan na-aresto na po or sumuko na si Senator Marcoleta, hindi na po sila. Hindi dahil sa siguro mga kababayan na sila ay takot o wala sigurong. Ang iniisip ko mga kababayan, hindi kaya ito yung dahil. Alam na nila na may babasura din ito. Diba? Hindi kaya posible na alam na nila na talagang walang laban itong kaso na ito. Posibleng maibasura na agad. Tingin nyo? Hindi kaya? Kasi tingnan nyo mga kababayan, Kumilig na mismo nagsabi eh. Hindi ito kriminal para sa kanila. Dito nag-ugat iyan eh. Kaso na yan eh. Yun lang mga kababayan ang ano ko sa inyo. Kung may posibilidad ba yan, analysis natin bakit si Marcoleta ay yung INC imik na kasi nga maaari ito ay wala na. Ano na ito, madidismiss lang ng itong kaso. So, baga, isa naman sa mag-aksaya pa tayo ng panahon o oras, di ba? Mag-rally tayo dyan, mag-aperwisyo pa tayo. Tutan, alam naman natin na formalidad na lang ito eh. Kasi pag nag-umpisa na yung ano nito hearing, alala ninyo? Yung anak ni Buyang Rimulya, mga kababayan. Ha? Di ba? Wala pang 3 buwan. Tapos, dismiss na. Magkaiba naman yun eh. Oo nga, magkaiba nga. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, yung punto natin dito, pagka mahina mga kababayan, yung mga ilinalatag na ebidensya, mabilis po yan, madidismiss. At pagka na-dismiss na po yan, hindi na po pwedeng i-refile yan o refile ulit ng katulad na dito. Diba? Nakaroon na kasi ng double jeopardy pagka i-final. Kaya ako, naniniwala ako mga kababayan, na hindi natakot ang INC, hindi sila na tumigil dahil napagod sila, kung anuman, naniniwala ako na lumalaban pa rin sila. Kaya lang sa puntong ito ngayon, tahimik muna sila dahil nga sa
relax na sila. Kumbaga, alam naman nila kung saan sila lumalaban eh. Diba? Ito siguro ang dahilan. Kayo mga kababayan, anong sabi patungkol? Mahalaga ang inyong komentaryo. Gusto kong malaman, magkaparehas ba tayo ng ating? Kasi ang sa akin, pinagbasihan ko lang, ito mismo sinasabi ng committee na 75 million campaign donation saying the matter is no longer considered a criminal offense under existing election. Hindi na daw po ito criminal offense under existing. Yan. Yan na po mga kababayan. Dito nanggaling itong kaso sa kanya, di ba? Eh, hindi na pala ito criminal. Hindi na pala ito criminal existing eh. Ano pa? Papunta nito sa yan. Excited ako malaman ang inyong. Huwag kayo mahiya kung ating kasi. Maraming salamat kabayan. Kita tayo sa Bye!